Look at Ace. Iba ang ngiti ng lolo nyo. Calix. Nagtawanan ang magpipinsan na nasa iisang lamisa. Kapwa board na ang mga ito dahil sa birthday party na iyon ng mami ni Terence. Halos karamihan naman kasi sa mga bisita ay negosyo at pakikipagsosyalan lamang ang ipinunta doon. Gusto lamang ng ilan sa mga babaeng naroon ang magpatalbugan ng kagandahan at kasuotan. Pakinangan rin ng diamond jewelries at pakapalan ng make-ups. Board na board tuloy ang magpipinsan na sina Cody, Calix, Liam James, Raven, Jacob, Kate, Harley at Zachary. Dahil kanina pa sila pasimpleng pinagfifiestahan ng mga babaeng naroon. Hindi nakadalo ang iba pa nilang mga pinsan dahil nasa iba't ibang bansa ang mga ito. Yeah, I noticed to. Kakaiba ang ngiti ni isa. Harley. Mukhang aso naman talaga yan ngumiti noon pa. Mapang-asar na sambit ni Cody, kaya lalong nagtawanan ang magpipinsan. Nasa kabilang lamisa naman nakaupo si Grace, kasama ang ibang mga kaibigan nito na invited rin sa parte. Mga schoolmates ito ni Terence na nakilala at naging kaibigan rin ng mami nito. Naririnig ng mga ito ang pinag-uusapan ng magpipinsan, kaya hindi na maipinta ang mukha ni Grace habang pasimpleng nakikinig sa mga magpipinsan na Hoffman. Nakatingin ang magpipinsan kay Ace na masayang nakikipagkwentuhan sa asawa nito sa di kalayo ang lamisa. Panay ang tawa at pagngiti nito habang nakatingin kay Yumi. Mayat maya rin ang halik nito sa pisngi, labi at buhok ng asawa nito. Lahat halos ng tao ay nakakapansin na sa kakaibang sweetness ng dalawa. Parang bagong kasal lang talaga eh. Nakangising sabi ni Calix. Why? Bakit parang? Di ba mag-asawa naman talaga sila? Kate. Yun ang akala ni Ace. Galit na galit yan kay Kong dahil hindi nirehistro ang kasal nila ni Yumi. What do you mean? Walang bilib si Kong sa kasal ni Ace kaya hindi nirehistro. Pangit raw eh. Walang romance. Nadala lang daw sa galit si Ace kaya nagpakasal. Ere-rehistro na lang daw niya yun pag okay na. Calix. Abay loko. Zachary. Karma niya yan. Hilig kasi kumaldag eh. Cody. Nagtawanan ulit ang magpipinsan. Napataas naman ang kilay ni Grace sa narinig. Tila nabuhayan ito ng loob. Tingin ko naman mahal na niya ang babaeng kasama niya. Look at him. Parang sila lang ang tao sa mundo. Liam James. Nakakakaba nga eh. Baka mabaliw yun si Ace pag iniwanan niyan. Remember dati? Sino ba yung chicks na kinabaliwan niya? Harley. Si Grace. Calix. Oo, yun ata yun. Everyday, kasex niya yun diba? Harley. Sira, mo. Hindi naman. Pero yun kasi ang nagbinyag sa junior niya. Akala niya pag-ibig na yon, pero nakakilala siya ng panibagong chicks diba? Babaero eh. Raven. Nagsalita ang santo. Ikaw nga nagturo kay Isko Maldag. Pang-aasar ni Cody kay Raven. Nagkatawanan na naman ang mga ito. Pare-pareho lang kayo eh. Jacob. Kuya Jacob, ikaw lang naman berhin sa atin. Pang-aasar ni Harley bago ito sinamaan ng tingin ni Jacob. Hindi pa kasi nagkakanobya ang pinsan nilang ito. Iniisip nga nilang baka bakla ito. Kahit pa walang kahit anong bakas ng pagiging bakla. Sino nagsabi sa'yo? Di nyo ba alam? Nang birthday ni Kuya Jacob, may niregalo sa kanyang batang bata at fresh na chicks ang mami niya. Dude, 18 lang, pero ang sarap. Di ba Kuya Jacob?
Cody. Kumunot lang ang noo ni Jacob at ayaw patulad ang siraulong si Cody. Mind your own monkey business. Iyon lang ang sinagot ni Jacob. Pahiram naman noon. Gusto ko rin ganoon kabata masikip pa. Binatokan ni Cody si Calix. Girlfriend na yun ni Kuya Jacob, bugok. Samantala, sa kabilang lamesa naman, ay panay ang pag-uusap ng kung ano-ano ni Is at Yomi. Uwi na kaya tayo? Tanong ni Is kay Yomi habang nakaakbay ito sa kanya at kasalukuyan siyang kumakain ng strawberry ice cream na nasa maliit na bowl. Tapusin na natin ang party ng mami mo. Nakakaya naman kung uuwi agad tayo. Nagsumiksik si Terence sa liig niya. Kanina pa ito naglalambing at excited nang umuwi. Alam naman niyang may balak na naman itong gawin sa kanya pag uwi nilang dalawa, kaya nasasabi ka rin siya. I can't take it anymore. Gusto ko nang masulo ang asawa ko eh. Napaangiti siya. Pahingi nga ng ice cream? Oh. Kinutsara niya ang strawberry ice cream at inumang iyon sa bibig ni Terence. Ayoko niyan. Gusto ko yung nasa bibig mo. Napaawang ng kaunti ang kanyang labi. Hindi na niya napaghandaan ang mabilis na paglapat ng mainit na labi nito sa ibabaw ng kanyang medyo malamig na labi, gawa ng ice cream na kinakain niya. Nanlaki ang kanyang mata nang sipsipin ni Terence ang mga labi niya. Hindi pa man siya nakakapagprotesta, ay nakalayo na agad ito na may isang pilyong ngiti na naglalaro sa mga labi nito. Mas matamis yung ice cream pag galing sa mga labi mo, sabi pa nito. Lalo tuloy na mula ang magkabilang pisngi niya. Nahihiya siya sa mga taong nasa paligid nila. Paniguradong maraming mga bisita ang nakakita sa ginawa nitong pasaway na asawa niya. Sira ka talaga. Nakakaya. Ang daming matang nakatingin sa atin, no? Pasimpleng sita niya kay Terence bago siya nagpalingon-lingon sa paligid nila. May mga babaeng nakataas ang kilay at lantaran ang pagtingin sa gawin nilang dalawa ni Terence. Mamatay sila sa tamis ng halik natin. Isa pa nga. Akmang halikan na naman siya nito nang iharang niya sa labi nito ang kutsarang hawak niya. Niknik mo. Natatawa siya dahil natawa rin ito. Hinulo nito ang kamay niyang may hawak na kutsara ng ice cream at muli siyang hinalikan. This time, lasang ice cream na rin ang labi nito. Tila nawala rin siya sa kanyang sarili dahil marahan niyang tinugon ang halik nito. Let's go home. Napakagatlabi pang pag-anyaya sa kanya ni Terence. Tumango siya habang napapakagatlabi na rin. Marahil kapwa sila nabitin sa mabilis na halik na kanilang pinagsaluhan. Lalo yatang naiinggit sa kanya ang mga babaeng naroon. Lalong-lalo na si Grace. Tika, iihi muna ako bago tayo umuwi. Nasaan ang si RBB? Tanong niya muna kay Terence nang akmang tatayo na sila upang magpaalam sa pamilya nito. Doon lang, samahan na kita. Pabiro niya itong hinampas sa dibdib nito dahil may pilyong ngiti ito na para bang may binabalak pa sa kanya sa loob ng banyo. Sira, hintayin mo na lang ako dito. Mabilis lang ako. Hinalikan niya ang pisngi ni Terence bago siya tumungo papunta sa dulong bahagi ng mansyon kung nasaan ang pinakamalapit na banyo sa pwesto nila. Nang makapasok siya sa restroom ay namangha siya. Daig pa ng restroom na ito ang mga restroom sa mga malls na napupuntahan niya sa Japan. Mas mukhang modern ang design nito at napaka-first pa ng amoy sa loob. Amoy lavender oil iyon galing sa mga kandila sa bawat sulok ng banyo. Sosyal.
Walang tao sa restroom, kaya mag-isa lamang siyang pumasok sa isa sa mga cubicles na naroon. Ihing-ihi na siya, kaya naman tinigilan na muna niya ang pagmamasid sa kabuuan ng yayamanin na restroom na iyon. Nang makatapos na siya makaihi, ay nakaramdam siya ng ginawa. Pinunasan niya ng baby with wipes ang kanyang pagkababae at dry tissue. Palabas na siya ng cubicle nang marinig niya ang pagpasok ng isang babae sa loob ng restroom. Kung alam niya lang sana na si Grace iyon, ay hindi na lang sana siya lumabas ng cubicle dahil ayaw niyang makausap ito o makita man lang. Wala siyang choice kundi dumiretso sa sink upang maghugas ng kanyang kamay. Dinidman na lang niya ang babae kahit alam niyang nakatingin ito sa kanya. Tinabihan siya nito sa harap ng sink habang naghuhugas siya ng kamay, kaya wala siyang magawa kundi tignan ito sa salamin. Hi legal wife. May mapang-asar na ngiti ang mga labi nito habang nagpapahid ito ng red lipstick sa labi. Hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy na lang niya ang paghuhugas ng kanyang kamay. Wala siyang panahong makipagplastikan sa babaeng ito. Feel na feel mo na talaga ang pagiging asawa ni Isa, no? Ang sweet niyo ah. Tumawa pa ito ng nakakainis na pagtawa. Miss, wala akong panahon makipagbardagulan sa'yo. Kung di ka masaya sa nakikita mong sweetness namin ni Terence, pwede ka namang pumikit. Irritabling sagot niya bago siya kumuha ng paper tissue upang tuyuin ang kanyang kamay. Oh there, do you think na iinggit ako? Of course not. Bakit naman ako maiinggit sa kasal-kasalan nyo? Napahinto siya sa pagpupunas ng kanyang kamay dahil sa sinabi nito. Kasal-kasalan? Kunot noong tanong niya. Oh, hindi mo ba alam? Hindi ba sinabi ni Ace sa'yo? My gosh, I'm so sorry darling. Hinaplos ni Grace ang kanyang braso, ngunit pumiksi siya. Alam niyang kaplastikan lamang ang simpatsya nito. Hindi ko alam na hindi mo pala alam na hindi totoo ang kasal nyo. I'm so sorry darling. Naawa ako sa'yo. Do you really think magpapakasal ang isang Terence Hoffman sa kagaya mo? Of course not. Gusto ko lang niyang maikama hanggang sa gusto niya. Nanikip ang kanyang dibdib sa mga sinabi nito para bang hindi siya makahinga ng maayos. Sinungaling. Kinasal kami at hindi mo lang iyon matanggap dahil hanggang ngayon hindi ka pa rin makamove on sa asawa ko. Matapang na sagot niya bago niya itinapon sa basurahan ang tissue paper na ginamit niya. Tumawa ito ng malakas bago dumilim ang ekspresyon ng mukha nito. Oh there, bakit hindi mo mismo tanongin si Ace nang malaman mo ang katotohanan? Sa tingin mo, papakasalan ka talaga niya at siseryosohin? Wake up girl, hindi ka espesyal. Kung gusto mo ikaw na mismo kumuha ng sinumar mo or mag-request ka ng invisible marriage certificate nyo ni Ace, samahan pa ba kita? Napalunok siya dahil pakiramdam niya nagsasabi ng totoo ang babaeng ito. Hindi ka pa kakasalan ng isang Terence Hoffman. Isa ka lang paraosang babae, katulad ng ginawa niya sa akin noon. After using my body at pagsawaan ako sa kama, tinapon niya lang ako na parang basura. Ayokong mangyari yun sa'yo. Ngayon palang lumayo ka na. Naging seryoso ang tono ng boses ni Grace at bahagya pang nagtubig ang mga mata nito. Iniwanan na siya nito sa loob ng restroom at pakiramdam niya ay nanghina ang mga tuhod niya at gumuho ang kanyang mga pangarap para sa kanilang dalawa ni Terence. She needs to find out kung totoo nga ang mga sinabi ni Grace. Hindi niya tatanungin si Terence dahil baka magpalusot lamang ito. Pag uwi nila sa kondo
ay napansin ni Terence ang pagiging matamlay niya. Sinabi niya rito na sumama ang pakiramdam niya. Kahit init na ito at gusto nang makipagtalik sa kanya, ay inuunawa siya nito. Kahit halik lang sa labi niya, ay hindi ito nakatikim ng gabing iyon. Natulog silang magkatabi habang nakayakap ito sa kanyang likuran. Nagtulog-tulugan lang siya upang huwag na itong mangulit pa. "Baby, pwede na ba? Okay na ba ang pakiramdam mo?" Tanong pa nito bandang 12:00 ng gabi. Gustong-gusto na nitong angkinin siya dahil nararamdaman niya kanina pa ang ninigas nitong sandata sa bandang likuran niya. "Masama ang pakiramdam ko. Matulog ka na." Malamig niyang tugon kay Terence. Narinig na lang niya ang pagbuntong hininga nito bago siya yakapin ng mahigpit. "Okay, get well soon, baby." Bulong pa nito. Bago ito nakatulog ay nagpunta pa muna ito sa banyo para siguro paligayahin ang sarili at alisin ang sakit sa puso nito. Kinabukasan, hindi masyadong nakatulog si Yumi, kakaisip sa mga sinabi ni Grace sa kanya. "Good morning, baby. Masama pa ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Terence sa kanya nang magising siya. May hawak na itong tray ng pagkain. Mukhang maaga itong nagising upang magluto ng agahan nila. "Medyo." Walang gana niyang tugon. "Kawawa naman ang asawa ko. Mag-breakfast ka muna." "Hindi ako nagugutom. Wala akong panlasa."